Iglesia ni Cristo rin po ang isa pa po na ating isusunod naman. Mula naman po sa Macabebe, Pampanga, si kapatid na Rosana Guevara. Siya po ay 70 years old na po. Kapatid na Rosana, sige po, tuloy po kayo kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig ko po kagabi na pag dumating si Jesus Christ, bubuhayin niya yung mga tao. Hindi na po ba nun maghuhukom? At kailan po ang mangyayari ang paghukom? Yun po ang gusto kong malawan. Salamat po kapatid. Naunawaan kita kapatid na Rosana kasi sa inyo, pagdating ni Kristo o paghuhukom na, mali yun kapatid. Wala sa Biblia yun. Ang pagdating ni Kristo sa unang pagdating niya, babalik kasi siya eh. Hindi siya maghuhukom. Yung mga patay na namatay kay Kristo, bubuhayin niya mag-uli. Yon. At yun, dun mangyayari tinatawag na pag-agaw. Aagawin yung binuhay na mag-uli kasama nung mga nabubuhay namang dinat ng buhay. Yun ang mangyayari. Hindi paghuhukom yun. Mali yung pagkaunawa ni Manalo na pagdating ni Kristo, huhukom na agad. Meron pa siyang isang pagdating. At yun ay pagkatapos ng 1,000 taon. Tandaan mo ha, ang 1,000 taon, yun ang paghuhukom pagkatapos ng 1,000 taon. Babasahin ko sa iyo ang Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 5 hanggang 7. Pakinggan mo ha. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo, at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Kita mo? Pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, yung una, yung mga nabuhay na mag-uli sa una, magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo, mapapalad sila. Sa kanila, wala nang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mangaghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ano mangyayari? Pakinggan mo sa versikulo 3 o sa versikulo 5, kapatid na Guevara. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Yun. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, susunod ang huli. Yun nga yung mga patay na mabubuhay pagkatapos ng 1,000 taon. Sabi kasi sa Biblia, ang iba sa mga patay hindi na mga buhay hanggang sa maganap pa 1,000 taon. So may pagitan ng dalawang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay, yun yung pagparito ni Kristo na paparito siya rito sa lupa. Magsasalubong dun sa alapaap. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na natitira, aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Kasi di walang paghuhukom na mangyayari. Ang mangyayari lang, yung pagkabuhay ng mga patay sa una, tapos at aagawin sila, tapos maghahari sila sa 1,000 taon dito sa lupa. Pero yung mga ibang patay, hindi mabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pag naganap na 1,000 taon, mabubuhay ngayon uli yung iba pang patay. Saka lang maghuhukom, kapatid. Ang paghuhukom ng Diyos at ni Kristo, pagka nabuhay na lahat ang patay. Hindi naman pwedeng maghukom na yung mga patay hindi pa nabubuhay eh. Mabubuhay muna lahat ng patay bago maghukom. Kasi si Kristo,
hukom ng mga buhay at mga patay. Basahin natin ang 1 Pedro. Ganito ang sinasabi sa 4:5. Umpisa natin sa 4:4. Ikinahahanga nila ang bagay na ito Kapatid na Daniel 4:5. na sila'y magbibigay sulit sa kanya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Ayan, huhukom siya sa buhay at sa patay. Kailan mangyayari yung paghuhukom? Pagka lahat ng patay nabuhay na. Kung hindi pa nabubuhay, paano siyang huhukom? Basahin natin ng Timoteo kung sino yung huhukom sa buhay at mga patay. Ikalawang Timoteo 4:1. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita at sa kaniyang kaharian. Ayan. Si Kristo ang handang humukom sa mga buhay at mga patay. Kailan? Sa pagpapakita niya at sa kanyang kaharian. Meron po kasing tiempo na magpapakita na ang Kristo at ang kanyang kaharian ay mahahayag na. Pero yung kanyang pagparito para buhayin ng mga patay, hindi pa yun ang paghuhukom. Bubuhayin muna yung mga namatay kay Kristo para maghari sila ng 1,000 taon. Pagkaranas ng 1,000 taon, bubuhayin na lahat ng patay. At doon na magpapakita ang Kristo at sa kanyang kaharian. Maipapakita niya na yung kaluwalhatian ng kanyang kaharian. Kaya yung paghukom, hindi po yun sa pagkabuhay ng mga patay na kagaya ng paniwala ng Iglesia ni Cristo. Pagbalik ni Cristo, sa ikalawa ay kang pagparito ang paghuhukom at ang katapusan na ng pag-iral ng mundo. Maling aral yun ni Manalo. Kasi hindi pagparito ni Cristo katapusan na ng mundo. May 1,000 taon pa na mangyayari. At pagkatapos na 1,000 taon, yung ibang patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, yun naman ang mga bubuhayin. Pag nabuhay na yan lahat ng mga patay, basa sa 20, versikulo 12 ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan. Ayan, may luklukan, kapatid na Rosana, no? Merong tinutukoy na luklukan si Juan. Itong luklukan ito yung luklukan ng paghuhukom ni Kristo at ng Diyos. Mahahayag yan. Alam mo kung kailan yan mahahayag, yan luklukan na yan. Basahin natin ang 20:11. Umpisahan natin sa 10, kapatid na Daniel. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Kita ni Juan, yung pagkakabulid ng diablo. Yung diablo, may mirait karela, sabi doon sa Bibliang Kapampangan. May miraya karela, misal dakya king dayatan malat ning apiata supri. Anong nula naman karining lasi pating malara mamanula. At ila mi pasakitan la aldo at bengi ang gaking mangga. 20:11. Ikit ke ing metong amaragula luklukan at maputi ing makalukluk babo na. Aking arapana tina kasing labwad at banwa alang may akita kaya kari ng tungkol karela. Hindi sa tiempong ito, nang makita ni Juan yung luklukang maputi, wala na ang langit at lupa nun. Nasira na. Kasi ang diablo binulid na sa dagat-dagatang apoy. Tapos ang langit at ang lupa, doon lang tumakas na, wala nang lugar na kalalagyan sa kanila. Tapos,
Ang versikulo 12, kapatid na Daniel, sabi, At nakita ko ang mga patay